Yan, so magandang hapon po sa bawat isa. So maaari po ba ulit natin palakpakan ng Lord? Sabay-sabay nga po nating sabihin, Happy Anniversary GCC! Happy 7th anniversary, GCC! Amen! So sige po, awitan natin ang Panginoon. Let's clap our hands. Sige po, indak natin ating mga bewang. Choose you this day whom you will serve.
Di ba po, napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen po! Amen. Lalo na kasama natin yung ating mga mahal sa buhay. Sino po dito yung kasama yung kanilang pamilya sa oras na ito? Yan. Salamat po sa Lord. Talagang biyaya niya ito na tayo, yung mga kapamilya natin, ay ating kasama sa oras na ito na tayo ay nagse-celebrate at nagpupuri sa ating Panginoon. Sige nga po, sabihin nga po natin, as for me, and my house, In my house, we will serve the Lord. we will serve the Lord. Ayan. So sige po, patuloy po nating awitan, pasalamatan ang ating Panginoon. Amen po! Amen. Amen. Sige po, awitan po natin ng may kasiyahan ng ating Panginoon. Stories carved in ancient stone of love that made the heavens slow. Through trials, desert stormy seas, your word that God has set us free. The stories told in ancient stone of love that made the heavens known. Through trials, desert stormy seas, the word of God has set us free. Your mercy runs, it never fades. Your truth remains through all this. We will tell the next generation of your glory and salvation. We will sing, we will proclaim your holy and eternal name. The seeds we plant, the prayers we sow, will bloom in hearts we'll never know. Your faithfulness, it lights the way for sons and daughters yet to pray. Your promises, they still endure. A hope unshaken, strong and pure. We will tell the next generation of your glory and salvation. We will sing, we will proclaim your holy and eternal name. We will tell the next generation of your glory and salvation. We will sing, we will proclaim your holy and eternal name. We will tell the next generation of your glory and salvation. We will sing, we will proclaim your holy and eternal name. We will sing, we will proclaim your holy and eternal name. We will sing, we will sing, we will proclaim your holy and eternal name. Yes, Lord. Indeed, we will sing and proclaim
yung holy and eternal name ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Handa po ba tayo sa challenge na yon, sa mission na yon, to proclaim Jesus' name kung saan man tayo dinadala? Amen po ba? Amen. Wherever we are. Sabi nga, yung mga tao sa paligid natin, some of them, maraming pinagdaraanan. We do not know anong kanilang sitwasyon, but the same thing sa ating mga buhay, we all need Jesus in our lives. Amen po ba? Kaya, kung tayo po na nakakilala sa Kanya, dapat magkaroon tayo ng pagpupursige, ng urgency to proclaim His name to them and to let them know yung salita niya at kung sino ba ang Panginoong Jesus. So let us tell the generations kung ano ang nararapat na malaman nila patungkol sa ating Panginoon. Let's continue to worship our Lord. Let's sing hands free. Hands full, But heart so empty, running through the streets of plenty. They're not satisfied. They're not satisfied. restless souls. Restless souls in concrete jungles, empty hearts waiting for a savior. They're not satisfied. They're not satisfied. Who will go to them? Send us, Lord, to the ends of the earth, till generations know your name, live for you. We'll shine the light of your name far and wide, to all generations show your heart, speak your truth. Yes, Lord. On that cross, death defeated,
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry,
ibigay po natin yung karapat-dapat na papuri sa ating Panginoon. Tulad nga po nung inawit natin, His name is the highest. His name is the greatest. Kaya dapat lamang na siya ay purihin natin, sambahin natin, at bigyan ng pinakamataas na kaluwalhatian. Yes, O Lord. Panginoon, ang aming pong puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat, O Lord. Salamat po dahil naririto kaming lahat at sama-sama na nagpupuri, na umaawit sa iyo, O Lord. Panginoon, ito po ay isang pribilehiyo na mula sa iyo, O Lord. Ito po ay biyaya mo, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Meron kaming lakas na magpuri sa iyo. Meron kaming buhay na magagamit namin upang kami ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, salamat din, O Lord, sa mga tao na nagbahagi sa amin ng iyong salita. Kaya kami naririto, Panginoon. At nawa ito din yung maging desire ng bawat isa sa amin, na hindi lang namin sarilinin itong mga salita mo na aming napapakinggan, kundi humayo kami at talagang ibahagi ito sa lahat ng mga kakilala namin, mga kaibigan namin, lalo't higit, Lord, sa mga mahal namin sa buhay na wala pang pagkilala sa iyo. Alam po namin, Lord, na ang mundo ay pasama ng pasama, O Lord. Napakarami na pong krimen, Lord, na involved yung mga young people, O Lord. Kaya it's high time for us na talagang kumilos, manindigan, Lord, at maging tapat sa pagsunod sa iyong mandato. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na humayo at ipahayag ang iyong salita. Huwag na kaming mahiya pa, Panginoon, kung ano man yung pumipigil sa amin, Lord. Ikaw po yung magbigay sa amin ng courage, O Lord, ng boldness to share your word, Lord, sa lahat po ng mga kakilala namin. Even, Lord, yung sa mga nakakasabay lang namin sa sasakyan man o kung saan man kami pumupunta. Alam namin, Panginoon, na napakarami ng nangangailangan pa ng makarinig ng iyong salita. Kaya gamitin mo po kami, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, O Lord. At ganun din, Lord, kung meron na kami mga dinidisipulo, Lord, patuloy na talagang yung kasipagan, Lord, ay ipagkaloob mo sa amin, Lord. Alam namin, maraming maaaring pumigil din sa amin, Lord, pero nawa, nandun yung puso namin na talagang hindi kami mapigilan, anuman yung circumstances namin sa buhay, hindi nito mapigilan yung pagnanais namin na talagang mag-disciple, Lord. At even as, Lord, na kami din po ay magpadisipulo. Panginoon, maraming salamat po at tunay na sa hapon na ito, wala po kaming ibang nais gawin, wala po kaming nais bigyan ng pinakamataas ng kapurihan at kaluwalhatian, kundi tanging ikaw lamang. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sa oras na to, tayo po ay tutungo na sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, bago po natin pakinggan ang mensahe ng Panginoon, let us open our Bibles sa Psalm 78 verse 4. Verse 1 to 7. Yan. So let us all stand up. Tayo po ay magbabasa ng kanyang salita. Bilang paggalang, tayo po ay titindig. Ayan. So all ears para po sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So sabay-sabay po tayo
Psalms 78, muli, Psalm 78 verse 1 to 7. So, verse 1. Nariyan na po ba kayo? Okay, let's read. Sabay-sabay po tayo. Verse 1. Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open up my mouth in a parable. I will utter dark sayings from of old. Things that we have heard and known from our fathers have told us. We will not hide them from their Children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might, and the wonders that He has done. He established a testimony in Jacob, and appointed the law in Israel, which He commanded our fathers to teach to their children, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments. Last verse po. Verse 8, and that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. So mapagpala po ang bawat isa sa Amen. pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Yan. Maraming salamat po sa bawat isa. So ngayon naman po makakaupo na po tayo. Ngayong hapon po ay patuloy naman tayo ay mapagpala ng salita ng Diyos at patuloy na ang magbabahagi ng ating salita ng Diyos. Abby? Yan, ay walang iba kundi ang aming pong pastor, ang aming ang kaloob na lingkod sa amin ng iglesyang ito. Siya po ay walang iba kundi si Reverend Pastor Rally. So tayo pong ihanda na natin ang puso at isipan natin sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Discipling the coming generations. So ito pong pag-aaral na pag-uusapan po natin ay napapanahon sapagkat sa mundo pong ginagalawan natin, hindi na natin makita. No? Minsan ang tanong natin, may pag-asa pa ba? Ano bang gagawin natin? No? Yung eskwelahan na akala mo safe ang iyong mga anak, no? Kaklase mismo nila, kaskwela mismo nila, no? Yung gumagawa ng hindi maganda. So how will we respond sa mga situation na katulad niyan? Ito pong Psalm 78 ay kabanata na kung saan mayroong isang season ng aming pananalangin at pag-aayuno na tinutukan po namin itong talatang ito. That was last year. At nakita po namin na ngayon, ika-7 taon ng Gospel Coalition Church, dito po kami dinadala ng Panginoon. Kung maalala niyo po, yung shinare po sa ating kanina, yung tinatahak na landas ng Gospel Coalition Church ay napakagandang bagay. At dito po sa kabanata ng awit na ito, sa verses 1 to 5, ay makikita po natin yung appeal. No? Meron pong inaapila na kung saan ipinapaunawa at pinapaalam nung nagsulat nitong bahagi ng awit yung mga bagay na gusto niyang gawin, no? Yung intention niya para sa kanyang mga kababayan. Ang pangalawang bahagi ay may pinaalala itong writer ng kabanatang ito at ipinaalam niya ano ang kalagayan nila in relation to God. At ano ang mga bagay na dapat nilang ginagawa at ano yung mga bagay na hindi dapat nila ginagawa. No? So meron ditong admonition, intention of the writer. And then mula sa mga pag-aaral na gagawin natin, ang tanong, anong gagawin natin matapos nating maunawaan yung mga katotohanan na ito? So, ang Gospel Coalition Church is on the 7th year
At ang 7 po sa Bible, kung titingnan nyo, yan ibig sabihin complete. No? Isang cycle ang naganap. Kung mapapansin nyo, ang ilang araw meron sa isang linggo. No? 7 days in a week. At yan po ay nagpapakita sa atin na merong isang complete cycle in a week. At sa Bible po, maraming mga 7 no? Na tinutukoy at pinag-uusapan. Sa aklat lang ng Revelation, no? Merong 7 bowls, 7 seals na tinukoy doon sapagkat it means complete. Now, after 7, yung 8, it means a new beginning. So ngayon po, ang Gospel Coalition Church ay nasa 7th year ang celebration going to 8th year. Naniniwala po ako na ito ang mandato sa atin ng ating Panginoon. Dito po sa aklat ng mga awit sa kabanatang 78, makikita po natin na ang kasaysayan ng Israel in relation to God. So itong kasaysayan ng Israel in relation to God ay kasaysayan din ng kalagayan ng sangkatauhan. Dito po sa Psalm 78, kung sa unang mga talata ay nabanggit yung mga bagay na pinamamanhik nitong nagsulat, sa mga susunod na mga talata, verses 9 to 16, ikwinento ang naging kasaysayan ng bayan ng Israel. Ang bayan po ng Israel ay naging alipin sa Ehipto for 300 years. Can you imagine? And yet, iniligtas sila ng Panginoon. At itong pagliligtas ng Panginoon sa kanila ay sa pamamagitan ng mga kababalaghan, himala at kapangyarihan ng Diyos. Nung nakalaya na sila, sila'y dinala dito sa ilang, no? Wilderness. Pero doon sa ilang, hindi sila pinabayaan ng Diyos. No? Sa umaga, dahil mainit sa ilang, no? Mainit sa disyerto, meron pong cloud of glory. And then sa gabi naman, meron silang yung apoy na nangunguna sa kanila, na yung apoy po ay nagtataboy sa mga mababangis na hayop pagkagabi. At nung nagugutom sila, imagine niyo, mayroong tinapay na dumadating sa kanila galing sa langit, no? Manna from heaven. And then nung nauhaw sila, dun sa isang bato, lumabas ang napakaraming tubig. At nung humiling sila na magkaroon ng karne, alam niyo po ba, yung mga ibon, pinadala ng Diyos sa kanila para sila may makain. Napakatindi ng himala na ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya lang, sabi sa verses 17 to 31, nagreklamo pa rin sila. Kaya nga po ang mga himala, ang mga kababalaghan na ginagawa ng Diyos, hindi po yan katiyakan na ang isang tao magiging loyal na kay Lord. Nawanasan ito ng Israel, and yet, they complained. At bagamat naranasan nila yung mga bagay na yan, nagdadalawang isip pa rin sila kung sila'y susunod at maglilingkod sa Diyos. Ito po yung ilang mga bagay na naisulat sa Psalm 78. Sa verse 32 to 37, tingnan niyo po. Sabing ganon, sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. Kahit na gumawa siya ng mga himala, hindi pa rin sila naniwala. Kaya agad niyang winakasan ang buhay nila sa pamamagitan ng biglang pagdating ng kapahamakan. Take note, dito po makikita natin, pinatay sila ng Diyos. Nagalit ang Diyos and then pinatay sila. Sa verse 34, sabi po, nang patayin ng Diyos ang ilan sa kanila, ang mga natira ay lumapit na sa Kanya, nagsisi at nagbalik loob sa Kanya.
At naalala nila na ang kataas-taasang Diyos ang kanilang bato na kanlungan at tagapagligtas. So dito makikita natin, dahil nga may pinatay na sa kanila, kumbaga sinampulan na sila ng Diyos, na hindi natutuwa ang Diyos sa kanila, nagalit sa kanila, so ang tendency, naalala nila kung sino ba talaga ang Diyos. Di ba? Minsan tayo ganun eh. Hanggat hindi ka nasasaktan, hindi ka nagbabago. Matigas pa rin ang ulo mo. At ganun ang ginawa ng Diyos sa kanila. No, nasaktan sila, may namatay na ilan sa kanila. Pero pansinin nyo, sa kabila ng pangyayari na yon, ito po yung ginawa nila. Sabi sa talatang 36, nagpuri sila sa Kanya, ngunit sa bibig lang. Kaya sinungaling sila. Hindi sila tapat sa Kanya at sa kanilang kasunduan. Nagpuri sila, pero ano sabi? Sa bibig lang. Hello? Di ba minsan nagbabalik loob ka sa Diyos, pero iba yung intensyon ng puso mo. Panlabas lang. Ganon ang ginawa nila. Kaya sabi dito, kasinungalingan yung kanilang ginawa. And then ituloy pa natin, sabi sa talatang 38, ngunit naawa pa rin ang Diyos sa kanila. Sabihin niyo po, naawa. Pinatawad ang mga kasalanan nila at hindi sila nilipol. So makikita natin dito na hindi completely ibinigay yung judgment kasi naawa ang Diyos. Minsan po sa kalagayan natin ngayon, bagamat meron kang ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon, at maganda pa rin yung buhay mo, kumakain ka pa rin, may pamilya ka pa rin, nakakapag-aral ka pa rin, hindi garantiyan na maayos ang relasyon mo sa Kanya o natutuwa sa iyo ang Diyos. Sapagkat may mga pagkakataon na ito'y awa ng Panginoon. At sabi pa pong ganoon, maraming beses niyang pinigil ang kanyang galit kahit napakatindi na ng kanyang puot. Bakit? Naisip niyang mga tao lang sila, parang hangin na dumadaan at biglang nawawala. Ano naisip ng Diyos? Ang tao po, minsan lang mabubuhay. Walang reincarnation. Isang beses lang ang buhay. Kaya nga po, kung lumalayo tayo sa Diyos, kung tumatalikod tayo sa Diyos, at minsan pinapaalalahanan ka, magpasalamat ka. At may pagkakataon, may mabuti pa rin nangyayari sa'yo kasi naaawa ang Lord. Isang beses lang kasi buhay natin eh. At ganon ang sitwasyon nila. Pero tingnan niyo po, dahil nga panlabas ang kanilang pagsamba, sabi sa talatang 4, madalas silang maghimagsik sa Diyos doon sa ilang at pinalulungkot nila siya. Paulit-ulit nilang sinusubok ang Diyos, ginagalit ang banal na Diyos ng Israel. Okay, sa verse 40 po, makikita po natin, dahil nagpigil ang Diyos ng kanyang galit, hindi sila nilipol, hindi sila pinatay lahat kaagad, binigyan sila ng chance na magbago. Pero sa totoo lang, anong sitwasyon? Ginalit nila ang banal na Diyos ng Israel. Grabe po, no? Ito pa yung ginawa nila. Kinalimutan nila ang kanyang kapangyarihan na ipinakita noong iniligtas niya sila mula sa kanilang mga kaaway. Pati ang mga ginawa niyang mga himala at mga kahangahangang gawa oon sa Zoan, sa lupain ng Ehipto. Take note, kinalimutan. Sabihin niyo nga po, kinalimutan. Alam niyo po ba, malaki epekto ng kalimot. At dito, hindi lang cellphone na nakalimutan nila, hindi lang pera. Ang kinalimutan nila, ang Diyos mismo.
bagamat nangyari yung mga bagay na yon, yung pong promised land, nakapasok pa rin sila. Pero dun sa promised land, sabi sa verses 40 to 55, patuloy pa rin silang namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, nung mga pagkakataong iyon, naawa pa rin ng Panginoon. Kaya naman, sa verses 56 to 64, makikita natin na ang Diyos, pinadala niya ang kanyang lingkod na si David sa verse 65 to 72. Sabing ganon, Psalm 78 verse 70 to 72, pinili niya si David na lingkod niya at kanyang kinuha siya mula sa kulungan ng mga tupa. Mula sa pag-aalaga ng mga pasusuing tupa, siya ay kanyang dinala upang maging pastol ng Jacob na bayan niya, ng Israel na kanyang pamana. Kaya't siya'y nagpastol sa kanila ayon sa katapatan ng kanyang puso at kanyang pinatnubayan sila ng sanay na mga kamay. Malaki po ang kinalaman ng leadership sa buhay ng isang bayan. Kung ang leader ay taliwas ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos, nadadamay yung bayan. Kaya nga po, kung sino man ang namumuno, this can be a blessing or a curse sa isang bansa. At dito po sa pagkakataong ito, bagamat ang bayan ng Israel ay namumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, still, yung plano niya ng pagliligtas ay isinakatuparan niya. At ito pong pangyayaring ito ang ina-appreciate ng sumulat ng Psalm 78. Kaya nga po, meron siyang apila sa mga taong sinusulatan niya. Marahil itong bahagi na ito ay panahon kung saan si Haring David ay naghari na sa kanila. Kinilala na siya bilang hari ng Israel. Nadaig na nila ang kanilang mga kaaway at ang promised land ay pinamamahalaan na nila bilang isang bayan. At ito yung apila. Sabi pong gano'n sa unang talata, give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. So dito makikita natin yung apila. Ano sinasabi? Makinig kayo. Hinihingi niya yung atensyon ng mga tao. Sapagkat ang isang tagapagsalita, maiintindihan mo lang kung makikinig ka. Kung ayaw mong makinig, wala kang mapapala. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, makinig ka. At ito yung sinasabi sa atin sa talatang ito, makinig kayo. Bakit? I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings from of old. Ano daw ang sasabihin niya? Isang parable. Isang pananalita na may kinalaman sa matagal ng mga pangyayari. Ito pong pananalitang ito ay nagsasaad na ang sasabihin itong tagapagsulat ay salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos ay hindi produkto ng katalinuhan ng tao. Hindi ito mga bagay na imahinasyon lang ng tao ang pinanggalingan, kundi ito ang isip ng Diyos na inilalatag sa mga tao. Kaya dito walang pag-aatubili, sinasabi ng nagsulat, makinig kayo. Because I will open my mouth in parable with utter dark sayings from of old. Things that we have heard and known, that our fathers have told us. Dito makikita rin natin na ang sasabihin nitong psalmist, hindi rin original sa kanya, kundi ito'y natutunan niya, narinig niya mula dun sa nakatatanda sa kanya. No, hindi siya nag-iimbento ng sasabihin niya sapagkat itong katotohanan na ito ay natutunan na ng kanyang mga ninuno at kailangan itong pakinggan. Mahalaga itong pakinggan. Kaya nga ang ating iglesia, nasa 7 taon na, kailangan tayong matutong makinig sa Diyos. Sapagkat kung hindi tayo makikinig sa Diyos, mapapahamak tayo.
ikasisira ng buhay natin ang ating kalagayan. Yung akala mong magpapasaya sa'yo, ito pala ang aalipin sa'yo at wawasak sa buhay mo dahil lumalayo ka sa kalooban ng Diyos. Pero tandaan nyo, hindi naging tahimik ang Diyos. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, kailangang makinig ang mga taong ito. Sabi po sa verse 4, ito yung commitment na hinihingi niya sa mga kahenerasyon niya. Sabi niya, we will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. Dito po sa talatang ito, kinuha natin ang ating tema sa verse 4. Sabi pong ganon, we will not hide them from their children. So hindi kailangang itago itong katotohanan na to. But tell to the coming generation. So kailangan magsalita ang mga katotohanan patungkol sa Diyos. Ito po yung mga bagay na dapat nating pinakikinggan sapagkat ang mga katotohanan mula sa Diyos ay ipinaalam niya na. Actually, ipinasulat na nga eh. At kailangan tayong makinig. Kaya sabi dito, hindi kailangang itago, bagkus kailangang ipagsabi. Ano yung dapat nilang maunawaan tungkol kay Yahweh o sa Diyos? Una, the glorious deeds of the Lord. No, itong mga bagay na to, pag naalala mo, nalaman ng mga bata, naunawaan ng mga bata, makikita nila, ibang klase. Glorious deeds of the Lord. Ang pangalawa, His might. Isa pang bagay na dapat malaman ng tao, gaano kalakas ang Diyos. At ang pangatlo, the wonders that He has done. Pag sinabing wonders, yung ginawa ng Diyos, walang katulad sa mundong ito. Kakaiba. Wonders, mamamangha ka. At itong mga bagay tungkol sa Diyos ang dapat malaman ng mga susunod na henerasyon. Bakit ang bata hindi takot pumatay? Bakit ang bata hindi takot magpakamatay? Yung suicide cases, napakarami din po niya. Bakit? Isa pong malungkot na katotohanan, marami pong bata ngayon na lumalaki, walang consciousness sa Diyos. Akala nila walang Diyos. O kung may Diyos man, hindi nila kilala ang totoong Diyos. Kaya nga po, mga nakatatanda, mga kahenerasyon ko, kailangan nating ipakilala kung sino ang totoong Diyos. At sa henerasyon na sinusulat itong aklat ng mga awit, sa bahaging ito, this is their failure. Kaya napunta sa pagtalikod sa Diyos yung mga anak nila. Huwag na natin ulitin. Dito po sa iglesyang ito, yung mga kasamahan ko, huwag na natin ulitin sa mga anak natin. Yung pagtalikod, hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Apat na Sunday po, iniintindi namin ano ba ang gustong sabihin ng Diyos sa amin. Ngayong ang aming tema, discipling the coming generations. Anong ibig sabihin yan? Dito po makikita natin ang pananampalataya dapat hinuhubog sa tahanan. Okay? Akala natin, sa simbahan natin dapat dalhin yung anak natin para makakilala sa Diyos. Mali. We must build faith at our home. Sa tahanan dapat yan eh. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, malinaw po yung utos ng Panginoon at pinag-awalan po namin yan. Na meron tayong mga online services. Itinuro po yan. At dito po sa talatang 5, sabing ganon, mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos
ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nahihiga at kapag babangon kayo. Take note, hindi simbahan ang context niyan. Bahay. Kaya nga po sa pag-aaral po namin ito, Building Faith at Our Home, building faith by fearing God reverently. Ginagalang mo ba ang Diyos? May takot ka ba sa Diyos? Para po mahubog sa tahanan ang tunay na pananampalataya, dapat yung mga nasa tahanan may takot sa Diyos. Ang pangalawa, building faith by loving God wholeheartedly. Ang Diyos po ay hindi isang display lang o tuwing Sunday lang. Ang Diyos po ay nakikipagrelasyon. Kaya nga po dito sa talatang ito, loving God wholeheartedly, ito yung inaasahan ng Panginoon sa mga tao na gusto nilang makapagtatag ng isang totoong pananampalataya sa tahanan. And building faith by sharing God to your children diligently. Dapat sadyain mo. Pagtiyagaan mong turuan ang iyong anak. Hindi dahil ayaw niya, hindi dahil busy siya sa computer, hindi dahil busy siya sa pag-aaral, hindi ka magbibigay ng panahon para ipakilala ang Diyos. Let us build faith in our home. Kaya nga po ito yung admonition ng psalmist sa verses 5 to 8. Pinaalala ng psalmist na itong bayan ng Israel ay mayroong pakikipagkasundo sa Diyos. Covenant. Sabi pong ganon, He established a testimony in Jacob. Sa panahon po na ito, maraming Diyos-Diyosa na sinasamba. Actually, maski sa panahon natin ngayon At ito pa po yung kasinungalingan. Lahat daw ng Diyos, iisa lang yun. Hindi po, isa lang ang totoong Diyos. At maliban dun sa totoong Diyos, lahat ng ibang Diyos, kasinungalingan. Hindi sila totoo. Sila ay Diyos-Diyosan. Ang tunay na Diyos ay nagpakilala. At ang pagpapakilala ng Diyos ay nahayag dito po sa bayan ng Israel. Kaya ito yung sinasabi, He established a testimony in Jacob. So ang bayan ng Israel, hindi po sila nanguhula kung sino ang Diyos o hindi rin sila gumagamit ng kanilang creative imagination para sabihin, ito ang Diyos ko. Hindi po ganon. Sa kaso po ng Israel, ang totoong Diyos ay nagpakilala sa kanila. At nung nagpakilala ang Diyos, sinabi rin ng Diyos na ito kung ano ang pangalan niya. At yung pangalan na yan ay yung tinatawag na Yahweh. Yahweh is a covenant name. Ang mga Diyos-Diyosa na ginawa ng tao, sino nagbigay ng pangalan? Di po ba yung lumikha sa kanila? Pero dahil si Yahweh, yung totoong Diyos, ay totoo, hindi po Israelita ang nagbigay ng pangalan sa kanya, kundi yung pangalan na taglay ng kanilang Diyos ay pangalan na inihayag ng Diyos mismo. I am the Lord, Yahweh. He established a testimony. And at the same time, ang sabi po dito, and appointed a law in Israel. Law. Sabihin nyo nga po, law. Ito pong Diyos na ito, dahil siya ang lumikha ng langit at lupa, siya ang nakakaalam ng tamang sistema. Paano patatakbuhin ang mundo. At itong tamang paraan ng pamumuhay, ipinaalam niya. At ito po yung law. Ang law o ang utos ng Diyos, hindi po yan pampahirap sa tao. Kundi ang law ay mga katotohanan upang maingatan tayo ng Diyos. Halimbawa, mayroong bangin. Sabing ganon, huwag kang dadaan dyan sa lugar na yan kasi may bangin. Nakasasama ba yung
utos na yon? O kaya meron kang boteng hawak at ang sabi, huwag mong inumin lason. Magagalit ka ba sa nagsulat? Di ba pinuprotektahan tayo ng batas? At ganun yung batas ng Diyos na ibinigay niya sa Israel. Kaya nga po, ang law of God is our protection kung susundin natin. At ang paglabag ay pwedeng magdulot ng kapahamakan to the worst kamatayan. He appointed a law in Israel. Ito pong kalagayan na to ng mga Israelita ay napakagandang kalagayan sapagkat sa aklat ng Roma 4:4 bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Take note, mga anak. Grabe, no? Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. Ito yung privilege na meron silang law. Alam nila kung anong gagawin nila sa harapan ng Diyos. Alam nila yung gusto ng Panginoon. Alam din nila kung ano ang ayaw ng Panginoon. At sa bayang ito, sabing ganon, ang kanilang mga ninunoy, mga pinili ng Diyos, at nagmula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ang mismong tagapagligtas natin, galing sa lahi nila. They are so privileged. Kaya nga po, dito sabi ng psalmist, ito ang kalagayan natin. We are in a privileged position. Ito yung covenant. At dahil sa posisyon na yon, meron silang responsibilidad. Sabi nung nagpayo kay Spider-Man, kilala niyo po ba yon? Much is given, much is required. Kaya ito yung utos sa kanila, which He commanded. Una, ang inutusan, our fathers. Anong utos sa mga unang henerasyon? To teach to their children that the next generation might know them, the children yet unborn. Akala natin, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, hindi dapat ginagawa sa simbahan. Mali. Ang church po ay isang eskwelahan na dapat natututo tayo. At ang tahanan, lugar din para mag-aral ng salita ng Diyos. At makikita natin dito yung responsibilidad ay nakaatang kanino? Sabihin niyo po, fathers. Mga tatay. O yung gusto maging tatay. You are the priest of your household. Meron kang responsibilidad para turuan ang iyong anak. At itong mga anak, anong gagawin? And ito pong children arise, ibig sabihin pag sila ay nasa 8 gulang na alam na nila yung tama at mali, mabuti at masama, meron din silang responsibilidad na yung natutunan nila sa tatay nila patungkol sa Diyos, ituro din nila sa kanilang magiging mga anak. So pasa-pasa. And tell them to their children. Kaya nga po, bakit may mga bata ngayon na hindi kumikilala sa Diyos? Sino may kasalanan? Yung bata ba? Bakit hindi nila kilala si Lord? Bakit wala silang takot sa Diyos? Bakit hindi nila alam kung gaano kalakas, kakapangyarihan ng totoong Diyos? Kasi hindi ipinaalam sa kanila. At ito pa mga magulang, baka ikaw mismo hindi mo kilala ang Diyos. Paano mo ipapakilala yung hindi mo kilala? Mga kapatid, ito yung sagot sa nangyayari ngayon. Paano mapipigilan ang kasamaan? Ang sagot diyan, kayo bilang magulang,
hilingin nyo na kaawaan kayo ng Diyos. Na ang Diyos na totoo, makilala nyo. Hello? Sino po gustong makilala si Lord? Hello? Yan po ang pinakamagandang bagay na pwede mangyari sa atin habang nabubuhay tayo, yung makilala natin yung totoong Diyos. Hindi yung yumaman ka, hindi yung sumikat ka, hindi yung magkaroon ka ng mataas na posisyon sa kumpanya. Marami pong mga sikat, naliligaw ang landas. Kaya nga po ang pinakamabuting bagay na mangyari sa isang tao habang nabubuhay, yung kalagayan na nagpakilala sa kanya ang Diyos. At sa pagkakilala na yon, yung mga bagay na natutunan mo tungkol sa Diyos, ito yung maipapamana mo sa susunod na henerasyon. Kaya naman sa pag-aaral po natin nung nakaraang Sunday, passing on the baton of faith, yung pananampalataya, hindi mo dapat sinasarili lang, kundi dapat ito'y ipinapasa mo, ipinapaalam mo sa susunod na henerasyon. At dito po sa aklat na 2 Timoteo 2:1-7, na tinalakay po natin, ano sabi, kaya nga anak ko, no, si Pablo, kinakausap niya si Timoteo, magpakatatag ka sa pamamagitan ng biyaya na kay Kristo Jesus. Ang mga bagay na narinig mo sa akin, no, tinuruan kasi siya ni Apostol Pablo patungkol sa Diyos, patungkol sa pananampalataya. Sabing ganon, sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga mapapagkatiwalaan at may kakayanang magturo sa iba. Makihati ka sa mga paghihirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Uy, may paghihirap. Tandaan nyo, hindi madaling magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga kailangan mo magpakatatag eh. Kailangan mo lumago. Kailangan dewe-derecho. Kailangan consistency. At mula po sa pag-aaral namin dito, passing on the baton, natutunan po namin. Pass on faith by way of being strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Magagawa lang natin itong gawain ng pagdidisipulo kapag taglay natin yung biyaya ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Pass on the faith to faithful men who will be able to teach others. So yung tuturuan mo, tulungan mo siya na magkaroon din ng pagnanais na ituro ito sa iba. Yan po ang napakagandang mangyari sa anak mo, na yung anak mo nababalitaan mo, nag-share ng gospel. Yung anak mo nagdadala nag-iimbita ng kanyang kaklase, kaibigan, sa gawain ng Panginoon. O kung may Bible study kayo sa bahay, iniimbita niya yung kanyang mga kaklase upang makarinig sila ng salita ng Diyos. Ako po'y lumaki sa henerasyon na uso ang Bible study sa school. May mga fraternity doon, no, na ako, ano pa ba yung Tau Gamma, pero kami Bible study. Yung mga tambayan nila, pinupuntahan namin, nagbibigay kami ng tracts, nag-share kami ng gospel. Alam niyo nangyari? Unti-unting naubos yung mga member ng fraternity. Bakit? Kasi naboborn again. Sa school po ngayon, anong kulang? Sa school niyo po ba, yung mga estudyante, may Bible study ba doon? Yan ang kulang. Walang gawain na pinag-uusapan ng Diyos. Estudyante pa lang ako, yan na po ang ginagawa ko sa mga kaklase ko. Sinasharean ko sila ng gospel. And even pag uwi sa bahay, andito po yung mga kamag-anakan ko. Hindi ko po pinalampas yung pagkakataon na bilang estudyante, nag-share po ako ng gospel sa kanila. Kailangan po kasing ipasa yung pananampalataya, pero hindi madali. Kaya po dito, inilarawan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Passing on the faith demands the devotion of a soldier, the discipline of an athlete, the diligence, yung sipag
ng isang magsasaka. And lastly, the direction from God. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, kailangan natin si Lord. Pero, kailangan mo ring maging masipag, matyaga, at lumakad ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Now, itong psalmist, tandaan po natin, meron siyang concern. Bakit kailangang ibahagi ang mabuting balita? Sabi niya, so that they should set their hope in God. Take note ha. Pag natutunan pala nila, pag nakilala nila yung tunay na Diyos, hindi mawawala ang pag-asa. Because they have hope, kanino? From God. Hindi sa doktor. Sa mga may utang, hindi sa Bombay. Sa mga may sakit, hindi doktor. Hindi sa teacher mo, hindi sa mayo, hindi sila yung pag-asa natin. Kung kilala nila yung tunay na Diyos, they will set their hope, kanino? On God. Hindi ikaw lang yung aasahan ng anak mo. Kaya minsan ang anak mo, pag nabigo, pag hindi mo nabigay yung gusto, nagtatampo, nagagalit, naglalayas, at minsan nagpapakamatay pa. Bakit? Kasi hindi nila kilala ang Diyos eh. Wala na silang pag-asa. Pero kung kilala nila ang tunay na Diyos, they set their hope in God. Pangalawa, and not forget the works of God. Alam nila paano gumalaw, paano kumilos, anong ginagawa ng Diyos. Kung titingnan natin ang mga pangyayari sa Senado, nangyayari, may ulan, may bagyo, may lindol, malulungkot ka eh. Pero kung kilala mo ang Diyos, alam mo, bakit nangyayari yung mga bagay na yan. Hindi ka matatakot sa big, ano tawag doon? Big one. No? Hindi ka matatakot kung dumating man yung mga COVID na yan. Or bakit? Kasi alam mo may galaw ang Diyos. Bagamat nangyayari yung mga bagay na yan, God is in control. Amen? Kasi alam mo na ganyang gumalaw ang Diyos. And lastly, pagkilala nila ang Diyos, they will keep His commandments. Susunod sila. Alam nila na ang pagsunod sa utos ng Diyos, ito ay kalayaan sa kasalanan. Alam nila na pag sumunod sila sa Diyos, ito ay proteksyon sa buhay nila. Alam nila pag sumunod sila sa Diyos, ito ang mabuti, ito yung tama. Ito ang magbibigay ng totoong kapayapaan, kagalakan, at kaayusan. Hello? Hindi nila nakikita na ang utos ng Diyos, pahirap lang yan. Ang utos ng Diyos, hindi ko kailangan. Marami pong mga tao, binabaliwala ang utos ng Diyos, kaya tingnan nyo yung buhay nila ngayon. Si Vice Ganda, tuwang-tuwa. Hindi. Hello? Hindi kasi siya naniniwalang may impyerno. At ang mga homosexual, hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Marami pong talata. Even Sodom and Gomorrah was destroyed because of the practice of homosexuality. And there are people in the church hindi lumalago sa pananampalataya. Bakit? Kasi yung babae gusto maging lalaki. Yung lalaki gusto maging babae. And suicide cases in America, nung tinala nila yon, pinag-aralan nila yon, ang suicide cases, sino ang maraming nagko-commit nun? They are the homosexuals. Bakit? Kasi masaya ba? Yung ba ang karelasyon mo, kapwa mo lalaki? Nagpapanggap lang kayo, namubuhay sila sa ilusyon. Kaya nalulungkot sila, napupustrate sila, ang daming nang iiwan sa kanila. Ibinigay na nila lahat, pero bakit? Kasi lalaki sa lalaki, babae sa babae. They do not keep the law of God. Pero pag sinunod natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, babaguhin niya ang buhay natin tungo sa maayos na bukas. Truth that transform
lives. Isa pa po ito sa pinag-awalan natin sa Titus chapter 2 verses 1 to 10. At ito po yung ilan sa mga sinabi dito. Ngunit ikaw, Tito, ituro mo ang naaayon sa wastong aral. Ang mga nakatatandang lalaki ay turuan mo. Ganon din ang mga nakatatandang babae, turuan mo. Bakit? Upang maturuan nila ang mga nakababatang babae. Ganon din, hikayatin mo ang mga nakababatang lalaki. Magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. So si Tito bilang tagapagturo, kailangan yung buhay niya umayon sa mga bagay na sinasabi niya patungkol sa Diyos. At sabi rin kay Tito, turuan mo rin ang mga alipin. So yung mga katulong sa bahay, yung mga kasambahay nila, turuan mo din. Kaya nga po, ang pagtuturo ng salita ng Diyos, ito ay kailangan nating lahat. All walks of life. Huwag mo sabihin, hindi, bata pa ako. Hindi, matanda na ako eh. Hindi, para lang sa babae yan. Ang mga, hindi dapat lalaki nag-aawal ng Bible. Kasinungalingan po yan. Kaya wasak na yung buhay mo ngayon. Dahil hindi mo naintindihan na gusto kang iligtas ng Diyos. Ayaw mo lang makinig. At sabing ganon, kung mamumuhay sila ng ayon sa wastong aral, sabi pong ganon, nang sa ganon, may pakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga itinuturo tungkol sa Diyos na ating, ano sabi? Sa Diyos na ating tagapagligtas. Bakit kailangan ng tagapagligtas? Kasi may kapahamakan. At yung kapahamakan na to, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kaya dumating ang Panginoong Yesus. Kaya nagplano ng pagliligtas si Yahweh. Dahil alam niya, kailangan natin siya. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Ang Diyos mananatiling Diyos maski wala tayo. Pero dahil alam niyang kailangan natin siya, dumating siya. Kaya lang, eto yung tanong, lumalapit ka ba sa Kanya? Yung anak mo, kailangan din niya ng tagapagligtas. Pinapakilala mo ba si Lord sa anak mo? Natatakot ka sa future ng anak mo. Nakakatakot talaga yan pag hindi niya kilala ang Diyos. Pero once na makilala nila ang Panginoon o nagpakilala ang Panginoon sa kanila, maski wala ka na, magiging maayos sila. Bakit? Kasi nasa kamay sila ng Diyos. Amen? Huwag mo ilagay sa sarili mong kamay ang pag-aalaga sa anak mo. Hindi mo kakayanin yan. May stress ka lang. Mapapagod ka lang. Kasi isa lang ang tagapagligtas. Hindi ikaw yun. Tatay, hindi ikaw ang tagapagligtas. Nanay, hindi ikaw ang tagapagligtas. Mga kabataan, hindi tatay nyo tagapagligtas. Isa lang ang tagapagligtas. Hello? Yun ang ipinatuturo sa kanila. Kaya nga mula sa katotohanan ito, ang instruction, the minister instructing God's word should model the truth that they are teaching. So bilang mga ngawal, alam niyo po, napakasarap na yung itinuturo ko, nagiging bahagi din ng buhay ko. Ito pong mga sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi lang po intellectual ito, nararanasan ko ang Diyos sa buhay ko. At yung karanasan na yan, gusto ko pong maranasan nyo din. Dahil ang Diyos ang tunay na nagpapalaya. Hindi perfect ang marriage ko. Hindi perfect ang buhay namin. Pero inaayos kami ng Diyos. Amen? Kasi nararanasan siya. Pag nagkakamali ako, pinapatawad ako ng asawa ko. Pag may kakulangan ako, pinupunan niya ako at tinutulungan niya ako.
Hindi perfect ang marriage, pero pag parehas kayong nasa Panginoon, gagamitin kayo ng Panginoon upang maging maayos kayo sa harapan niya. Amen? Kaya kung single ka, maghanap ka ng asawa o magiging asawa na lumalago rin sa faith. Kung may asawa ka na, kasi nga hindi perfect ang marriage, pilitin nyo na mas magpakilala pa ang Panginoon sa inyo. Hello? Kasi may tagapagligtas tayo. At dito po yung implication, the believer should manifest the truth in their lives so that God's word will be attractive to the world. Alam niyo po, ang sarap mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Anong mapapala ng isang tao? Makamtan niya man yung buong sanlibutan, pero yung kaluluwa niya papunta sa impyerno. Hello? Kaya nga, anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Yung career mo? Alam mo, sa career mo, makapasok ka man dun sa kumpanya, pag mahina ka na at wala ka ng contribution sa kumpanya, madali kang tsugiin. Nagpakatalino ka, nagpakabihasa ka, pero time will come, pagka nagka-Alzheimer ka, saan ka pupulutin? Nagpalakas ka ng katawan mo, but time will come, aabutin ka pa rin ng sakit, karamdaman. Kaya nga po, kalunos-lunos ang buhay natin kung wala ang tagapagligtas. Ang anak mo, sayang ang buhay niya kung palalakihin mo siya na walang pagkakilala sa tunay na Diyos. Kaya nga ito yung caution. And that they should not be like their fathers. Dito may sample na sa buhay ng mga Israelita. May napahamak dahil hindi kumilala sa Diyos. Sabing ganon, itong henerasyon na nakita nila a stubborn and rebellious generation. A generation whose heart was not steadfast. Ibig sabihin, nakilala nila si Lord, pero bandang huli, bumawi, lumiko, huminto. Kaya napahamak pa rin. Not steadfast. Whose spirit was not faithful to God. Hindi sila naging matapat sa Diyos. That's why dito po sa pag-aaral na to, nailagay sa puso ng isa sa mga ngawal na kasama ko, the generation that forgot God. Ito po yung nasa Judges chapter 2 verse 10. Ito po yung sample. Ano ba nangyari sa mga Israelita? Dito po sa pag-aaral na to sa Aklat ng Hukom, 7-15, sabing ganon, at naglingkod sila sa Panginoon habang nabubuhay si Josue. No, maka-Diyos na leader to. At habang nabubuhay ang mga tagapamahala ng Israel. So, matapat sila sa Diyos. Pero ano nangyari? Nang mamatay ang mga tao sa henerasyong iyon, ang sumunod na saling lahi, anong kalagayan? Ay hindi nakikilala ang Panginoon, maging ang mga ginawa niya para sa Israel. Kaya naman dahil sa ganong kalagayan, sabi sa talatang 11, gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga imahin ni Baal. Ang daling gumawa ng kasalanan pag hindi mo kilala yung totoong Diyos. Kala mo, masaya yun. Tignan nyo, ano nangyari dito? Itinakwil nila ang Panginoon. Ano nangyari? Nagalit ang Panginoon. Dahil itinakwil siya ng mga ito at naglingkod kay Baal, ito po yung Diyos-Diyosan, at kay Ashtoreth. And then sa verse 14, pinabayaan niyang lusubin, pinabayaan din sila ng Panginoon na matalo ng mga kaaway nila sa paligid at hindi na nila makayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kapag nakikipaglaban sila, pinapatalo sila ng Panginoon. Minsan po hindi natin naiisip, ang Diyos na pala ang dahilan, bakit talo ka palagi? Dahil nagagalit siya. Ba't pa ulit-ulit to? Ba't hindi na ako makalaya sa ganitong sitwasyon? Baka nagmamatigas ka. The generation that forgot God.
Nakakatakot po yan. Huwag na po nating ulitin. Huwag po nawang mangyari ito sa ating henerasyon. Kaya nga po, dito po sa pag-aaral na ginawa namin, the conquest of Joshua's generation, they triumph because they acknowledge God. No, yung promised land, they were almost conquer everything. Bakit? Kasi sinamahan sila ng Diyos eh. Kaya lang, yung coming generation, they were in trouble because they abandoned God. Tinalikuran nila ang Diyos. Alam nilang may Diyos, kilala nilang may Diyos, pero tumalikod sila. Mga kapatid, anong kalagayan ng sangkatauhan? Ito po basahin niyo po ito. Gusto ko pong basahin niyo to. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, ano nangyari? Hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Tingnan niyo po, dahil galit ang Diyos, ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki. Ganon din ang mga lalaki, pinagnasaan ang kapwa lalaki. Naisip niyo po, sino yan? At ang dahilan po, bakit dumadami ang homosexual? Hindi naman nanganganak. Pero ba't dumadami? Kasi galit si Lord. Pinabayaan sila. Nasa panahon po tayo ng ganyan. They are celebrating homosexuality. Ba't sila nagse-celebrate? Ba't sila nagtatriumph? Dahil ang Diyos, dumistansya. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinausahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. At sabi pa sumunod na talata, at dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Di ba yung mga bata ngayon, ano bang tama? Ano bang mal? Hindi na nga mapili yung tama. Bakit? Again. Kaya hindi nila mapili yung tama, nagagalit si Lord. Hindi na pinapaalam sa kanila yung mabuti at masama. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, at masasamang hangarin. Sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga tsismoso at tsismosa, at mapanirang puri. Uy, nasa Bible yan. At ba't nangyayari? Pinabayaan sila ng Diyos. Mga kapatid, I want you to be reflective at this time. Bakit nagkakaganito tayo sa henerasyon natin? Are we allowing God to get involved in our lives? O baka tinatalikuran natin siya kaya ganito tayo? Tuloy pa natin, napupuot sila sa Diyos. Mga walang galang at mapagmataas. Naghahanap sila ng magagawang masama at suwail sa mga, kanino? Totoo ba yan? Hello? Sila'y mga hangal, mga traidor at walang awa. Shhh, dami na naiisip, ano? Alam nila ang utos ng Diyos. Ito pa, alam nila yung utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng mga kasalanang ito. Pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa sila na ginagawa rin ito ng iba. They celebrate ungodliness. Uy, may kabit ako. Uy, ang galing mo naman, lalaking-lalaki ka. Hindi ka tapat sa asawa mo, ang galing mo. Uy, talagang hindi ka mahulasan sa pag-inom ng alak ka. Matibay ka.
They celebrate. Mga kabuktutan. Kung tutuusin, kabaliwan. Nagsasama, hindi kasal. Anong solusyon? Ikalawang Timoteo 3:12-17. Tingnan niyo po maigi. Totoo nga ang lahat ng ibig mamuhay bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Mga kapatid, if you want to be faithful to God, suffering is inevitable. Hindi may iwasan. Hello? Tinukso ka na ba dahil nanindigan kang matapat para sa Panginoon? Ikaw na lang yung nag-iisa sa eskwelahan nyo, hindi umiinom ng alak. At palagi kang uma-attend sa klase nyo. Yung gumagawa po ng tama ngayon, yun ang pinapersecute eh. Nakakasuhan. Nangyayari ba yan? Mga kapatid, andito na eh. Kaya nga po ito, hindi naman isip ng tao to eh. Isip ng Diyos to eh. Kaya nga, kung binabasa mo to at wala kang respeto sa nakasulat, nakakahiya ka sa harapan ng Diyos. Kung binabasa mo to at hindi ka naniniwala, nakakahiya ka sa harapan ng Diyos. Ngayon, kung alam mo to at ayaw mong paniwalaan, sino paniniwalaan mo? Sarili mo. Ito pong nangyayari sa atin, malinaw. Ito po yung ipinapakita ko sa inyo ngayon. Pero ito, anong dapat gawin? Samantalang ang masama at mandawaya ay lalong magpapakasama. Sila'y manlilinlang at malilinlang. Evil will be worsened. Palala ng palala ang sitwasyon sa paligid natin. At sa panahon pa lang ni Apostol Pablo, habang pinapayuhan niya si Timoteo, ito ang kalagayan ng sangkatauhan. Pero ano sabi niya? Mga kapatid, ito yung solusyon. Ano sabi niya kay Timoteo? Ngunit ikaw, Christian po kasi ito, no? Believer, follower ni Jesus. Ngunit ikaw, ano sabi? Magpatuloy ka sa mga bagay na natutuhan mo at matibay mong pinaniniwalaan. Yamang kilala mo ang mga nagturo nito sa'yo, mula pa sa iyong, kailan? Pagkabata ay alam mo na ang banal. Nakasulat. Ungodliness, yes, they are becoming worst. Pero nasabi kay Timoteo, magpatuloy ka. Saan? Sa natutunan mo. Are you giving up studying the scripture or the Bible? Nakakatakot yan. Ito na lang yung pwede nating maging sandigan para makalakad tayo ng maayos at maligtas ang kaluluwa natin. Ayaw mo pang unawain. Ano bang meron sa nakasulat? Ang banal na kasulatan na nagbibigay sa iyo ng karunungan upang matutuhan ang kaligtasang makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Take note, matututunan ang kaligtasan. Walang ibang aklat na pwedeng magpaalam sa atin patungkol sa kaligtasan, kundi itong banal na kasulatan. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng Book ng Mormon. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng sinulat na Quran o sinulat ni Gautama Buddha. Walang totoong kaligtasan doon. Ang totoong kaligtasan ay naisulat.
At ito'y galing sa isipan ng Diyos. At ito nga, binabalangkas natin ang mga katotohanan ito na nagtuturo sa atin at nagpapaalam sa atin na totoo ang mga pangyayaring ito. Ang lahat ng mga kasulatan ay ihininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabubuting gawa. You cannot grow in faith without knowledge of the Word of God. Kaya nga po, itong church natin, I see to it na bago matapos ang sermon, hindi nyo narinig yung sinabi ko, kundi ang narinig nyo ay ang nakasulat sa salita ng Diyos. At kung alam yung salita ng Diyos ang sinasabi ko, ang napapakinggan nyo ay ang Diyos mismo. At kung hindi kayo maniniwala sa nakasulat, delikado po yun. Sapagkat ito lang ang may kakayanan upang ituro ang tama, upang sawayin tayo, upang mamuhay tayo ng matuwid at masanay tayo. Take note binibigyan tayo din ng, habang lumalago ka sa pagkaunawa sa salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng kakayanan upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po sa conclusion, let us build faith in our home that they may know the truth that transforms lives. Then the second thing, let us pass on the baton of faith that we may avoid a generation that forgot God. Kaya po, sa mga kasama ko sa iglesyang ito, at maging kayo, kung saang church man kayo ma-attend ngayon, anumang local church man yan, let us disciple the coming generations. Yung susunod na henerasyon, ikaw ang gagamitin ni Lord para mas maging maayos sila kaysa sa atin. Amen. Discipling the coming generations. May the Lord find this generation faithful. Meron po kaming nais awitin. Ito pong awit na to ay nawa ang kahilingan po. Maging matapat tayo sa Panginoon. Handa na po ba kayo na maging matapat sa Panginoon? Amen? Matapat po siya. Ibinigay niya yung anak niya na matay sa krus. Kasi siya lang ang tanging pambayad sa kasalanan. Hindi maaalis ang kasalanan kung hindi mamamatay ang Panginoon sa krus. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kailangang mamatay ang nagkasala. Kaya kung hindi mo tatanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, ikaw ay mamamatay sa kasalanan mo. Ngunit kung kikilalanin mo siya bilang tagapagligtas, tinubos ka na ng kamatayan ni Jesus. At yung kamatayan ng Panginoong Jesus, ito po ay naging epektibo sapagkat ang Panginoon, tandaan nyo, nung namatay siya, nung ikatlong araw, nabuhay na muli. At ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay patunay na ang kasalanan ay nabayaran. At ito'y mangyayari lamang sa mga taong sasampalataya. Pakinggan po natin itong awit na to. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses,
to those who've gone before us. Let us live to those behind us. The heritage of faithfulness pass on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all the hopes and dreams have come and gone, and our children see through all we left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Pwede po ba tumayo tayo lahat? Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Nawa po, yung mga kahenerasyon ko dito, mga nanay, tatay, tito, tita, lolo, lola, anong iiwan natin sa anak natin, sa apo natin? Kung nagpakilala na ang Panginoon sa'yo, magpatuloy ka. Isang pribilehiyo na makilala ang Diyos. Hindi yan karapatan ng sino man. Ang pagkakilala ng Diyos ay batay sa kanyang pagpili at awa sa atin. At kung ikaw nakilala mo ang Panginoon, much is given, much is required. Nawa ito ang maging pamana natin sa susunod na henerasyon. Let us disciple the coming generations. At tayo po bilang isang lokal na iglesia, ito po ang mandato ng Diyos sa atin habang nagpapatuloy ang lokal na iglesyang ito, ang Gospel Coalition Church. We have this mandate to disciple the coming generations. At kung hindi natin gagawin to, we are a failure as a church. Dahil dito tayo tinawag. Kaya po kung nasaan man tayo, ito po ay isang dakilang pribilehiyo. At sa pagsunod natin, sa paghayo natin, in our first anniversary, and sabing ganon, unchanging tasks in changing times. Let us make disciples kasi ang promise ni Lord, I will be with you always until the end of the ages. And in our second year,
We have still the unchanging task. At ang paraan niyan is preaching the gospel, preaching the word in season or out of season. And on the 3rd year of our church, nakita po natin, we must walk as Jesus did. And as we walk as Jesus did on our 4th year, we must go for the harvest. And on our 5th year, nakita po natin, we must have unstoppable faith para gawin yung mga bagay na yan. And as we practice our unstoppable faith, abiding in Christ, we will bear fruit that abounds. And now, on our 7th year, still we have the task discipling the coming generations. Mga kapatid, kung hindi man kayo kabahagi ng iglesyang ito, still, ganito rin ang mandato sa inyo. At ito rin yung magandang pwede mangyari na madala natin, maakay natin sa Panginoon ang ating mga nakababata na susunod na henerasyon. At kayo bilang susunod na henerasyon, mabuti ang Diyos sa inyo. Alam niyo, kabutihan ng Panginoon ito na nandito kayo, hindi aksidente ito. Sapagkat sa henerasyon nyo, pwedeng kayo ang gamitin ng Panginoon upang magbago ang sitwasyon sa eskwelahan, sa opisina, sa inyong tahanan. Let us pray. Father God, we are on a journey. Isang buhay lang meron kami. One life to give, one life to live, nothing more, nothing less. Lord, let this life be an offering to you. Patuloy kayong magpakilala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Panginoon, may mga kasama kami dito, maybe they are struggling sa pagiging parent. Maybe they are struggling sa buhay nilang bilang mag-asawa. Nahihirapan na sila, hindi na nila alam kung anong gagawin sa anak nila, sa apo nila. Or maybe, sa kinabibilangan nilang komunidad. Lord, I believe this is not an accident na nandito sila ngayon. Because you have a plan, you have a purpose. Father God, I pray na yung bawat isa na nakapakinig sa lugar na to, may they be a channel of blessing. May they be an instrument to transform lives, to transform communities. Lord, may you empower them as they come to know you as their Lord and personal Savior. Father God, I pray sa mga kapatid ko na narito, may they be strengthened by your grace that they may be able to disciple the coming generations. At nawa, gamitin mo ang iglesyang ito upang yung mga kasamahan namin ay mahubog sa tamang pagkaunawa at pagkakilala sa iyo mula sa banal na kasulatan. Lord, gamitin mo po kami, patuloy mo kaming gamitin sa aming mga outreaches sa San Gabriel, sa Nagcarlan, sa mga eskwelahan, True Aspect, sa mga kapulisan. Lord, gamitin mo po ang mga lighthouses namin upang ang aming mga kasama sa bahay ay makarinig at makakilala sa iyo. Yes, Lord, apart from you, Lord, we can do nothing. Ngunit dahil kasama ka namin, as Apostle Paul have said, I can do all things through Christ who gives me strength. Nawa ang bawat isa na narito ngayon
Patuloy po kayong tumawag, lumapit sa Panginoon, magpatuloy kayo sa pananampalataya. Dahil walang nagtiwala sa Panginoon na pinabayaan niya. At siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa buhay niyo, He will continue to work in your lives and through your lives upang ang kaharian ng Diyos ay maramdaman at maranasan sa inyong kapaligiran. Father God, thank you so much sa mensahe. I am just convicted kung meron po kayong ginagawang hindi tama sa Panginoon. Yes. May you come to repentance. Ito yung hadlang ba't hindi makakilos si Lord sa'yo? Dahil alam mo nang hindi natutuwa si Lord, tinutuloy mo pa. Yes. Lord, have mercy. Lord, I pray, O God, na itakwil ang anumang uri ng pagsuway sa kalooban mo. Yes, the moment na magsisi ka ng kasalanan, forgiveness will follow and freedom from sin will come. And you will experience God and your life will never be the same again. Maging matapat ka, maging maayos ka sa pamumuhay mo sa tulong ng Panginoon. Hindi natin kaya. Ngunit ang Diyos ay may gagawin sa mga nagpapakumbaba. May gagawin siya sa mga nagpapasakop sa Kanya. Nawa, tanggapin niyo po yung biyaya, kapatawaran ng Panginoon at ang kakayanan upang makasunod sa kalooban niya. Father God, salamat po. Nawa ang bawat isa sa pag-alis namin sa lugar na ito, kami ay gamitin mo upang magdisipulo ng mga susunod na henerasyon. O kaya naman, yung mga kailangang magdisipulo, nawa gamitin niyo po itong aming iglesia upang idisipulo ang sino mang nagnanais na makilala ka pa. Muli, Panginoon, salamat sa hapon ito. Salamat sa tema na aming tatahakin going on our 8th year. Salamat sa 7 taon na alam po namin dahil sa biyaya at awa mo na natili ang iglesyang ito. Salamat, Panginoon, at sa lahat ng mga pangyayari sa buhay nitong iglesia mo na ipinagkatiwala sa amin. Tanggapin mo nawa ang lahat ng papuri at pasasalamat, kaluwalhatian at karangalan, dahil ikaw lang talaga ang dapat itaas sa aming kapulungan. Wala nang iba. To God alone are all the glory. To you alone are the glory and honor, both now and forevermore. Everybody says and agree. Amen. Lakpakan po natin. As an expression ng ating dependence, no, na umaasa tayo kay Lord, pwede po ba itaas natin yung kamay natin? At bilang pastor, nais ko pong ipahayag ang mga katotohanan ito sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa nag-iisang Diyos na may likha ng langit, ng lupa, at lahat ng narito. Sa ating Diyos who is in control of every circumstances. At siya na gumaganap ng kanyang plano at kalooban ng pagliligtas
at gayon din nagpapausa sa mga masasama. Mula sa Kanya nawa ang bawat isa na narito. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you. And this is possible in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everyone who agrees says aloud, Amen. Magandang hapon po. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.